politiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon, narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Presyo ng diesel posibleng bumaba ulit ng hanggang 20 pesos kada litro sa susunod na linggo. DZRH Balansyado. Halaga ng basic goods walang magiging pagtaas hanggang May 10 ayon sa DTI. DZRH Balansyado. Pagbalik kay Zaldico sa Pilipinas, tinatayang aabutin ng 1 hanggang sa 3 linggo. Ayon po ito kay Interior and Local Government Secretary Remulla. DZRH Balansyado. Ex-Marines na bagmen umano ni Zaldico ipapatawag na rin ng Senate Blue Ribbon Committee. DZRH Balansyado. Dating Congressman Teves, 2 kapwa akusado sa murder case, pinayagang magpiyansa. DZRH Balansyado. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa bagsakan ng gulay sa Benguet. Tiniyak na tinutugunan ng epekto ng mataas na presyo ng langis. DZRH Balansyado. At lider at 9 na miyembro ng Dawla Islamia patay sa bakbakan sa Marantao, Lanao del Sur. DZRH Balansyado. Magandang hapon at ito po ang DZRH Balansyado live sa DZRH News Television, DZRH Radio at sa ating mga online platforms. Ako pong inyong kabalansyado, Miss Karen Oyong. At ngayon na para sa detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH Balansyado. Good news nga ba ulit para sa mga motorista? Namumuro ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 18 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos hanggang 3 pesos sa gasolina. Pero posible namang walang maging paggalaw sa presyo ng kerosene. Bunga umano ito ng patuloy na umiiral na ceasefire negotiation sa pagitan ng US, Israel, Iran at Lebanon. Una nang sinabi sa DZRH ni Energy Secretary Sharon Garin na maganda ang simula ng pagbubukas ng kalakalan sa world market ngayong linggo. Ang posibleng rollback sa susunod na linggo ay batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market. DZRH Balansyado. Walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodities sa mga major groceries at supermarket sa bansa hanggang sa ika-10 ng Mayo. Ginawa ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang anunsyo matapos pangunahan ang inspeksyon sa supermarkets sa Muntinlupa City. Ayon sa kalihim, nagkasundo mga manufacturer at retailers na panatilihin sa kasalukuyang halaga ang mga pangunahing bilihin hanggang sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Sinabi ni Roque na may mga kahilingan na itaas ang presyo, subalit nagpasya mga may-ari ng major groceries na isantabi muna ang petisyon. Binigyan diin ng DTI Secretary na hindi na kailangan pang magtakda ng price cap sa basic commodities dahil mananatiling matatag ang presyo nito hanggang sa ika-10 ng Mayo. DZRH Balansyado. Epektibo na simula ngayong araw, April 17, ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito ay base sa implementing guidelines na inilabas ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Revenue Regulations No. 3-2026, suspendido ang buwis sa LPG maliban na lamang kung gagamitin ito sa petrochemical production o motive power. Gayon din ang polisiya sa kerosene kung saan wala itong buwis maliban kung
itong gagamitin bilang aviation fuel. Tatagal ang naturang suspensyon ng 3 buwan at sasailalim sa buwan ng pagsusuri ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Inatasan din ng BIR at Bureau of Customs na magsumite ng regular na ulat sa Kongreso upang masubaybayan ang dami ng mga produktong petrolyo na sakop ng naturang tax relief. DZRH, balansyado, balansyado. Sa iba pang mga balita, tinatayang aabutin ng mula 1 hanggang 3 linggo bago maibalik sa Pilipinas mula Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang pag-deport kay Ko ay nakadepende sa hakbang ng Department of Foreign Affairs o DFA. Pero kung siya ang tatanungin, sinabi ng kalihim na malamang na tumagal ng mula 1 hanggang 3 linggo ang proseso bago ma-turn over sa gobyerno ng Pilipinas ang dating mambabatas. Si Ko ay naaresto matapos tumawid sa Czech Republic ng walang kaukulang dokumento. Ang puganteng dating congressman ay nakakulong sa Prague. Siya ay itinuturing na isa sa major players sa flood control scandal. DZRH, balansyado. Makailang beses nagpaikot-ikot ng iba't ibang bansa si dating Congressman Zaldico bago na aresto sa border patawid ng Czech Republic. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nanggaling si Ko sa Italy, pumunta ng France, tsaka nagtungo sa Czech Republic kung saan ito nahuli. Samantala pagdating umano sa Pilipinas, ito turn over si Ko sa PNP at sasailalim sa medical examination bago tuluyang dalhin sa Sandigan Bayan. Pakinggan po natin si Secretary Remulla. Di ba katulad yung sabi ko dati, mahirap yung ginagawa niyang dati na ilang buwan lang siya nakakulong lang doon sa loob ng bahay niya sa Portugal eh. So nainip siguro at naging kampante, umikot na. Ang problema hindi yung dala passport niya eh. So, wala siyang dalang passport. Kaya yung unang notice sa kanya, unang record sa kanya, siya ay Philippine citizen. So, nakitang cancel ng passport niya, na-hold na siya for being an undesirable alien. At iyan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. DZRH, balansyado. Naikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno para sa pagpapabalik sa bansa kay resigned Congressman Zaldico. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang natatanggap na instruction pero patuloy ang kanilang paikipag-ugnayan sa Philippine Center on Transnational Crime. Hindi rin inaalis ni Matibag ang posibilidad na may hawak na ibang dokumento si Ko sa pagtawid sa Prague, lalo't kanselado na ang pareho nitong personal at diplomatic passport. Gayunpaman, wala siyang kumpirmasyon sa mga ulat na nakakuha ang dating mambabatas ng Portuguese passport. Nilinaw naman ng direktor na ang DOJ at Department of Foreign Affairs ang mga lead agency kaugnay ng pagbabalik sa bansa sa former congressman. Pakinggan po natin si Matibag. Well, ano po yan, everything is possibilities. We will all just be speculating and guessing. So, kaya nga po ngayon, maghihintay tayo ng mas detalyadong report po. That's why I'm mentioning kanina, it should be the DOJ and DFA as jointly there should be the lead agency po rito. Of course, with the guidance of our President po. Yan po yung tingin ko na dapat mangyari po dyan. At yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Matibag. Samantala, sa kaugnay na balita, ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Bicol Party List Representative Zaldico oras na makabalik na siya sa Pilipinas. Ayon kay Senator Ping Lacson, chairman ng naturang komite, padadalhan agad ng summon si Ko upang humarap sa investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control projects. Kailangan lamang padaanin ito sa korte dahil may warrant of arrest na ito mula sa Sandigan Bayan. Si Ko ang itunuturong nasa likod ng mga insertion ng bilyones na pondo ng mga flood control projects. Siya rin ang may-ari ng SunWest Construction and Development Corporation at High Tone Construction Corporation na nakakuha ng malalaking halaga ng mga naturang proyekto na substandard ang pagkakagawa o ghost project. Inirekomenda sa Senate Blue Ribbon Partial Committee report na imbestigahan at kasuhan si Ko dahil sa pananamantala sa pondo ng flood
flood control projects. Ito'y noong siya pa ang chairman ng House Committee on Appropriations sa panahon ng Speaker na si late Congressman Ferdinand Martin Romualdez. DZRH, balansyado, balansyado. Dapat sabihin ni dating Congressman Elizalde Co ang lahat ng nalalaman nito sa issue ng budget insertions at kontrobersiya sa flood control scam. Ito ang inaasahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin matapos maaresto si Co sa Prague, Czech Republic. Si Garbin ay kapartido ni Co sa Ako Bicol Party List bago mag-resign sa Kamara dahil sa flood control anomaly. Sabi ni Garbin, marami pang hindi na isisiwalat si Co sa mga kontrobersyal na o kontrobersya tungkol sa flood control at budget insertions. Dapat lang tiyakin na mabibigyan ng proteksyon si Co at due process sa sandaling magsiwalat sa kanyang mga nalalaman. DZRH, balansyado. Dapat nang madaliin ng pamahalaan ang pagpapadeport kay dating Congressman Zalde Co. Ayon kay Representative Leila De Lima, panahon na para harapin ni Co ang mga alegasyon laban sa kanya at mga kaso nito sa Sandigan Bayan. Iginit ni De Lima na dapat panumpaan ni Co ang kanyang mga testimonya at salaysay. Ito na anya ang pagkakataon ni Co para isiwalat sa tamang forum ang kanyang mga nalalaman at mga ebidensyang mayroon siya tungkol sa flood control scandal. Ginawa ni Dima ang pahayag kasunod ng pagkakaaresto kay Co Prague sa Czech Republic. DZRH, balansyado. Nananawagan naman si Atty. Cornelio Samaniego III, abogado ni Curly Vizcaya, kay Senator Tito Soto III at Senator Ping Lacson na madala sa ospital ang kanyang kliyente para maoperahan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ng abogado na naputol ang tendon sa kanyang balikat ni Curly dahil sa pagbubuhat, kaya kinakailangan nitong isailalim sa operasyon. Panawagan ni Samaniego mailabas sa Senado ang kanyang kliyente for humanitarian reasons upang madala sa ospital dahil hirap na ito sa kanyang nararamdaman. Pakinggan po natin si Attorney Samaniego. Oo, naputol po. Naputol yung tendon niya sa right shoulder. Kailangan hong maoperahan. Dinignan po siya ng personal niyang doktor, pumunta sa Senate Detention Facility at binasa yung MRI, ay putol nga po talaga. Tito Sen, baka naman pwede ho nating mapagbigyan ang request ng ating kliyente na for his hospitalization and operation, Tito Sen, Senator Ping, sir. For humanitarian reason lang po, baka pwede. At yan po ang panayam ng DZRH kay Atty. Cornelio Samaniego III, abogado po ni Curly Vizcaya. DZRH, balansyado. 30 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, mabibigyan na ng pagkakataon na humarap at panumpaan ang kanilang mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga nagpakilalang dating tauhan ng Philippine Marines na nag-deliver ng male-maletang pera bilang kickback sa mga flood control project. Ito ay sa oras na humarap sa committee si dating Congressman Zalde Co kapag naibalik na ng bansa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng komite, magkadugtong ang testimonya ni Co at mga dating sundalo pati na si Orly Guteza. Sabi ni Lacson, kapag magkaharap na ang mga ito sa hearing ng SBC ay malalaman kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Naunang inihayag ni Lacson na suspindido ang mga pagdinig ng SBC hanggat hindi niya nai-sponsoran sa Senate plenary ang kanilang partial committee report kaugnay ng flood control anomaly. DZRH, balansyado. Hindi pa tiyak kung muling dadalo naman ng House Committee on Justice hearing sa impeachment proceedings si Ramil Madriaga, ang dati umanong bagman ni VP Sara Duterte. Sa panayam sa programang DZRH Damdaming Bayan, sinabi ni Congressman Joel Chua na limitado lamang ang oras ng pagdinig ng kanilang komite ukol sa impeachment proceedings at mahaba o extensive na rin ang kanilang natalakay ukol sa supplementary affidavit ni Madriaga sa pagdinig noon. Pakinggan at panuurin po natin si Congressman Joel Chua. Kong Joel Chua, sir. Sa ngayon po, wala pa pong pahiwatig na siya po ay haharap unless meron pong mga miyembro na
magnanais ng additional hearing para po kay Ramil Madriaga. But insofar as we are concerned, medyo extensive na po yung mga naging discussion. Kasi uulitin ko po, limited lang naman po yung aming pagtatanong, limited lang kami sa clarificatory question. Paglilinaw din ni Chua, maaari lamang silang magtanong ng patungkol sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Titiyakin lamang ng Kamara sa kanilang mga pagdinig na may sapat at lehitimong ebidensya ang mga impeachment complaint para makapagpatuloy sa trial sa Senado. Narito po muli si Congressman Joel Chua. At kami po kasi ay limited lamang ang line of questioning namin sa clarificatory questions. Kung ano lamang po nakalahad sa kanyang affidavit, yun lamang po ang aming pwedeng tanongin. Hindi po kami po pwede magtanong ng mga iba pang tanong bukod po sa clarificatory question. At yan po ang tinig ni Congressman Joel Chua. Ayon po sa kanya, ang mga isiniwalat ni Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice noong Martes ay maaari rin namang makross-examine pagdating sa pagdinig ng Senado tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. DZRH, balansyado. Pinayagan namang makapagpiyansa ng Manila Regional Trial Court Branch 30 si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. sa halagang 500,000 pesos sa kasong pagpatay kay Pasito Libron noong 2019 sa Bayawan City. Sa inilabas na resolusyon ni Presiding Judge Ryan Philip L. Bartolome, pinayagan ding makapagpiyansa ang kanyang kapwa-akusado na sina Richard Cuadra at Rolando Pinili sa halagang 250,000 pesos. Naiugnay ang tatlo sa pagbaril at pagpatay kay Libron na sinasabing hitman at bodyguard ni Teves. Samantala, may iba pang kaso si Teves kabilang ang illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Law. Magugunit ang napawalang sala na si Teves sa iba pang kaso o kasong murder matapos tanggapin ng Manila RTC ang kanyang de murder to evidence. DZRH, balansyado. Binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center na pangunahing bagsakan ng mga gulay sa Cordillera. Isa ang BATC sa pinakamalaking vegetable trading hubs sa Luzon kung saan bumibili ang mga wholesaler, retailers at middlemen na nagdadala ng gulay sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Personal na inalam ng Pangulong sitwasyon doon kasunod ng mga ulat na maraming nasasayang ng mga ani nitong mga nakaraang araw dahil walang namimili at hindi na ibabiyahe. Pero tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at traders na ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng paraan para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Pag-aaralan rin anya ng gobyerno ang mga mungkahi ng mga nagtitinda ng gulay kung paano pa sila matutulungan at para na rin matiyak ang sapat at murang supply ng pagkain. Pakinggan at panuurin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, binili naman ng Office of the President ang humigit kumulang 20 tons, 20 toneladang gulay mula sa mga magsasaka sa La Trinidad Benguet at Urdaneta sa Pangasinan para ipamahagi sa mga komunidad sa Metro Manila. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, kabilang sa makakatanggap ng mga biniling gulay ang Caloocan, Navotas, Malabon, Quezon City, Pasay, Maynila, DSWD NCR para sa Walang Gutom Kitchen, New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, Manila City Jail at mga orphanage. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakarga ng mga gulay sa OP bus kasama ang mga magsasaka. Layo ng direktang pagbili ng pamahalaan ng madadagdag ang kita ng mga magsasaka, maihatid ang sariwang pagkain sa mga komunidad at maiwasan ang pagkasayang o pag-aksaya.
DZRH Balansyado, balansyado. At yan po ang ating unang bugso ng mga balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Magbabalik po tayo makalipas ang mga paalala. Ako po si Miss Karen Oyong. Ang ating oras sa 5:37. Pilipinas, ang ating oras sa 5:48 na po ng hapon. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH Balansyado. At nagbabalik po ang DZRH Balansyado Live dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Solo flight po muna tayo. Ako po si Miss Karen Oyong. Kamusta na po kayo? At sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi po naka-work from home at kailangan pa rin pong pumasok sa kanilang mga trabaho sa opisina, kailangan pa rin pong sumakay ng jeep at mag-commute. Ayan. At dahil nga po ngayong araw po, April 17 na ang huling araw po pagtatapos ng tinatawag na 3-day transport strike ng grupo po ng mga jeepney drivers. Kausapin po natin sila, tanungin natin kung kumusta po, nagkaroon po ba ng impact ang kanilang tigil pasada at ano po ang kanilang plano ngayong hindi pa rin po talaga natin nakikita na matatapos ang kaguluhan, ang gyera sa Middle East. So ibig sabihin po yung supply ng crudo ay hindi pa rin po ganun ka-stable, hindi pa rin po tayo sigurado tungkol dito. Ngunit may mga balita naman po, may mga nababalitaan tayo at good news naman ito sana sa ating mga motorista na magkakaroon po ng rollback sa diesel at sa gasolina sa susunod na linggo. So nasa linya na po natin si Ginoong Modi Floranda, siya po ang National President ng Piston. Magandang hapon po, Ka Modi, and welcome back sa ating programa sa DZRH Balansyado. Si Karen po ito. Magandang umaga, magandang hapon sa inyo, ma'am, at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang hapon po sa lahat. Okay, naririnig natin na ang busina po, ibig sabihin nasa kalsada pa po kayo. Pero kumusta po at last day po ngayon ng ating 3-day transport strike, nagsimula noong April 15 hanggang 17 at ito na po ang ikatlong transport strike po na inyong inilunsad ang grupong Piston. Ano po ang inyong assessment dito, Sir Modi? Paano naman makarin yung ating halos sa 3 araw na pagkilos at kahit naman nung nakalipas pa na April ng March ay tuloy-tuloy tayong naglulunsad ng mga pagkilos kaugnay nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at halos sumabot tayo sa 170 ang diesel at 120 naman sa presyo ng gasolina. At yung ating panawagan na yung kagyat na pagpapabasura dito sa old regulation law at yung pagtanggal sa excise tax at sa tapat, yung kagyat na i-rollback o ibalik sa halagang 55 pesos ang diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Unfortunately, Ka Modi, ang anunsyo po sa hindi po pagkolekta muna ng excise tax ay hindi po sa diesel at hindi rin po covered ang gasolina kundi sa tama po ba LPG and kerosene. Ito muna po yung tatanggalin muna ng excise tax. So ano po ba ang inyong pakiwari dito? At sa tingin nyo po ba ay posible pa rin, hopeful pa rin po ba kayo na mangyari ito? Tingin natin ay hindi tama yung ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos nang binawasan na lang ay yung excise tax sa LPG at sa kerosene na kung saan ay talagang sabi nga natin ang pag-inog ng ating ekonomiya ay nakabatay sa diesel at sa gasolina. Kaya ito yung ating talagang mahigpit na panawagan at dismayado tayo sa naging desisyon ni Bongbong Marcos dito sa ginawa niyang pagtapyas sa excise tax lang. Okay. Ito naman pong transport strike, ikatlo na po ito. Sa tingin niyo po ba ay meron pong impact? Ano po ba yung mensahe po na gusto niyong maipaabot? Sa tingin niyo po ba ay naging epektibo po itong transport strike? Gayong meron pong anunsyo of course and may mga ibang kumpanya na rin po, karamihan po at sa gobyerno ay nag-cut na po sila, kumbaga nagbawas sila ng araw ng pasok, physical na pagpasok ng kanilang mga empleyado sa mga opisina o tanggapan. So ibig sabihin hindi na po sila kailangan mag-commute, lumabas ng bahay. So ibig sabihin po ba nito ay kahit papaano po
wala pong impact, parang hindi naman po masyadong naapektuhan yung daloy ng trapiko, Sir Modi? O sa tingin nyo po ay ito ay parang band-aid solution lang, pansamantala muna at hindi po na-address yung ugat o yung totoong issue po dito tungkol sa pagtaas po ng presyo ng gasolina, ng diesel, ang kumbaga yung kalagayan po ng ating mga driver po sa mga pampublikong sasakyan, Kamodi? Tingin natin ay yung pagbabawas ng araw ng trabaho ng ating mga manggagawa o pag yung sabi nga sa bahay na lang sa bahay na lang sila magtatrabaho ay lalong hindi ito makakatulong dito sa usapin ng ating ekonomiya sapagkat malaking epekto lalo na sa po ng 4 na araw na trabaho ng ating mga manggagawa ay bagamat sila nasa tahanan ay nadadagdagan yung kanilang oras ng kanilang pagtatrabaho na dating 8 oras ay umaabot po sila ng 14 hours yung kanilang pagtatrabaho. Kaya malaking epekto hindi lamang sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng ating mga manggagawa, kundi mismo sa pag-inog na ng ating ekonomiya. Kasi yung pagdalang po ng pasahero ay pagdalang din ang kita ng ating mga driver at mga operator. Alam naman natin na sa kararampot na kinikita ng ating mga driver ay umiinig yan sa ating ekonomiya. Kung wala pong kikitain ng ating mga driver, ay paano iikot yung ating ekonomiya? Paano matutugunan yung pangangailangan ng ating bansa? Kailangan po kasi medyo lawakan din po natin ang ating kumbaga pagtanaw sa mga desisyon o mga hakbang na gagawin ukol po sa issue na to. Tama po ba, Sir Modi? Hello po, hello po. Hello, Sir Modi? Hello po. Ayun po, sabi ko nga po, Sir Modi, kailangan medyo lawakan po natin yung pagtanaw natin kaugnay sa mga issue na ganito. Tama po ba, Kamodi? Hello po. Ayun. Mukhang hindi tayo naririnig ni Kamodi dahil sa baka may issue po sa signal. Kamodi, tatawagan kayo namin muli. Reconnect lang natin ang ating linya ng komunikasyon. So habang tinatawagan po siya ng ating DZRH News Center, sa mga nanonood at nakikinig po, kausap po natin ngayong hapon na ito ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda, tungkol po sa pagtatapos ng naganap po na 3-day transport strike. Ikatlo na po ito, nagkaroon din po ito ng mga nakaraang buwan. At kahit naman po hindi pa po kumbaga literal na sumabog ang issue, ang giyera sa Middle East ay marami na po mga issues ang kinakaharap ng ating mga PUV drivers. At sige, idamay na rin natin yung mga UV drivers po natin, tricycle drivers, ayan po. Basta ang ating mga tsuper po na nagsisilbi sa publiko at pampublikong transportasyon. And welcome back, Kamodi. Magandang hapon po ulit. Ayun. So, Kamodi, gusto lang po namin na makuha din ang inyong komento, inyong pong reaksyon sa 10 pesos per liter na fuel subsidy naman ng pamahalaan sa jeepney at mga UV drivers. Sa inyo po bang palagay ay sapat na po ba ito? At kung ito ay paiiralin, ay hanggang kailan ito makakatulong sa ating mga PUV drivers, Kamodi? Mauna po ay tingin natin ay hindi ito makakatulong lalo na sa kalagayan din naman natin, hindi naman lahat ng gasolinahan ay merong ganito mga promo o mga sabi nga natin ay mga pagbabawas sa presyo. Ngayong araw ay galing po tayo dito sa Caltex dito sa kanto ng Aurora, Katipunan. Opo. Ay dito sa may GP Rizal wala pong nakalagay na sanid na merong discount na 10 pesos. Okay. Kaya sinasabi natin ay hindi talaga ito yung tanging solusyon sa kasalukuyang kalagayan ng ating transport. Kaya mas talagang tinutulak natin yung pagtanggal talaga dito sa usapin po ng buwis para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung lahat ng ating mga kababayan. Kamodi, lahat po ba ng ating mga tsuper ay nakatanggap na po nung pauna pong ayuda galing po sa pamahalaan sa DSWD? Yung sa bahagi po namin, base po sa datos ay minimal lamang
yung nakakatanggap ng subsidy, yung galing sa DSWD. At ang katunayan po niya, nag-file po tayo ng mahigit na 3,000 pangalan ng mga Opo. driver at mga operator. Pero ang report po sa atin ay iilan pa lamang yung nakakakuha doon sa DSWD, sapagkat maraming porsisyong dinadaanan. Yung sinasabi nila na lisensya lang ang kailangan i-xerox. Pero sa actual po ay maraming hinahanap na dokumento. Sa mga driver, hinahanap po yung ORCR, yung decision ng kanilang PO, ng kanilang prangkisa. Ay hindi naman po basta-basta ibinibigay ng ating mga operator sa mga driver yung mga rehistro at yung kanilang mga prangkisa. Kaya nagkakaroon ng malaking kahirapan, At maraming po nga pumipila ng mga driver na talagang umuwi nang walang nakukuha. Sa maghapon na nagtsatsaga sa init ang sa pila, ay pagdating po sa lamisa, sasabihin ay wala pa yung kanilang mga pangalan doon sa mabibigyan ng ayuda. So, ang problema dito yung verification, tama po ba? At yung mga requirements. Pakiramdam nyo, pinahihirapan po ang ating mga tsuper. Opo, yun sa atin nga ay halimbawa yung mga sinumita natin, bukod po doon sa mga pangalan na nakalista sa papel, ay mayroon pa po mga xerox na lisensya. Kaya nagugulat tayo bakit pagdating sa DSWD, pag nag-iba po yung initial, yung isang litra lang sa pangalan ay hindi po kinikilala. At pinababalik-balik. Meron po tayong karusahan na 5 beses na siyang bumalik. Opo. At 5 beses na rin siyang nabigo na wala siyang nakuha. Okay. So ano po ang plano ninyo para dito? Kayo po ay, tama po ba, lumiham, kayo po ay nakipag-ugnayan na po ba sa mga otoridad tungkol dito para maplansya, maayos po yung mga ganyang klaseng problema? Opo, tayo ay muling magpapail ulit tayo sa LTFRB ng mga pangalan ng ating mga membro dito sa NCR at tuloy hanggang sa ngayon ay problema pa rin po ng mga region yan dahil sa ngayon ay nasa region na yung sinasabi nilang ayuda pero pare-pareho ng kinakaharap na problema. Kung ano po yung problema dito sa NCR, yun din po nagiging problema sa mga rehiyon. Meron po bang update naman po ang Piston, Kamodi, sa paghahanda naman sa kasadong welga ng bayan? April 21 po ito. Ano po ang mga updates po dito kaugnay po sa inyong grupo? Wala pa tayo masyadong dahil lang magano po niya yung bayan. Sila po yung maglalabas ng paghahanda. Pero siyempre sa bahagi po namin sa transport ay kami po ay naka-prepared, nakahanda po kami hanggang sa ngayong darating na pandaigdigang araw ng mga manggagawa ngayong Mayo 1. Ang sektor po ng transport ay lalahok sa mga protesta laban dito sa US aggression, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, laban sa mga samot-sari ng mga policies, mga patakaran ng gobyerno na hindi nakakatulong sa mamamayan. Maliban po sa Mayo 1 and kung kayo po ay sasapi po dun sa welga ng bayan, may aasahan pa rin po ba tayo na mga transport strike na inyo pong gagawin sa mga susunod pang mga buwan sakali po na sa inyo pong palagay ay hindi po bumubuti ang kalagayan natin? Sa bahagi po namin sa Piston ay mag-uusap pa rin po kami at kung ano yung magiging bahagi namin doon sa protesta ng bayan. Okay. Kamodi, ano po bang inyong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon at sa pamahalaan na rin po? Tayo po ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung talagang gusto niyang tulungan ng ating sektor, ang transportasyon, itigil niya yung bugos at huwad na modernization program sa ilalim ng PUBMP. Pangalawa ay basura niya ang old regulation law, tanggalin ng isa-isak sambat sa langis, ibalik sa 55 sa presyo ng diesel at 57 sa presyo ng gasolina. Tayo nananawagan sa ating mga mamamayan na lumabas tayo ng lansangan. Makisa tayo sa mga protesta at kalampagan sa ating mga komunidad saan man ay maging bahagi po tayo na manawagan na ibasura ang old regulation law at pagtanggal sa mga matataas na buwis sa produktong petrolyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Kamodi, at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po, salamat. Ingat po kayo, ingat. Ingat din po, sir. Ating po ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda.
Balansyadong balita. Balansyadong issue. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 3 minuto makalipas po ang 6:00 ng gabi. Pilipinas, ang ating oras, 10 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansyadong balita. Balansyadong issue. Magandang hapon po, magandang gabi na pala. Ayan, at sana ay nakakaranas naman na po kayo ng konting ginhawa. Dahil ngayong summer season po, panahon ng tag-init, sobrang init po talaga ng panahon. At marami po sa ating mga kababayan, mas gugustuhin na huwag na lang lumabas ng bahay o di naman kaya may magbabad sa mall para libre ang aircon. Ayan, dahil sobrang init na po talaga. At eto nga po, ang pinaka-latest po ay 44 degrees Celsius sa Butuan City ang nai-record po ng DOST Pag-asa bilang pinakamataas na heat index ngayong araw. At ito ay sa area ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, tama ba? Ayun, sa Butuan City, kung saan ang ating mga kababayan doon, kumusta na po kayo? 44 degrees Celsius sa Butuan City ang damang init, ika nga. At dahil dyan ay I believe nasa danger level na po ito. Kaya pagka titingnan nyo po sa website ng DOST Pag-asa at i-click nyo po yung heat index tab doon, lalabas ay nako. Kung nasan po yung pula, namumula, ibig sabihin po ay danger level na siya. Alamin po natin kung ano naman ang forecast sa para bukas ng DOST Pag-asa. Nasa linya na po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Magandang gabi po, Ma'am Lori. Magandang gabi, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy na makakaranas ng mainit at malinsang panahon ang halos buong bansa dahil mababa po yung chance ng mga pag-ulan at ang nakaka-apektong weather system sa atin, lalong-lalo na sa Luzon, ay ang ridge ng high pressure area. So medyo suppressed po ang mga convective activities. At dahil dyan yung ating heat index, katulad nga po yung nabanggit nyo, ngayon may nakapagtala ng 44 degrees Celsius sa Butuan City, nasa danger level po yun. At para sa forecast bukas, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius, danger level din po yan, dito sa Metro Manila, sa Cavite, sa Butuan City, at maging sa Cotabato City. So ilan lamang yan sa mga lugar kung saan ay pwede makaranas ng nasa danger level, pero may mga ilang lugar din na pwede rin pa o posible pa makaranas ng nasa danger level. So patuloy po tayo mag-ingat hanggat maaari po. Iwasan muna yung mga activities, especially sa katanghalian or early afternoon, at stay hydrated po para maiwasan natin ang dehydration. Tama no, Miss Lori, pag sinabing, ano po ba kasi ang ibig sabihin pag sinabing danger level? Pag sinabi po kasing danger level, kapag patuloy yung exposure natin sa ganong klaseng init, pwede mag-cause yan ng heat stroke o pwede magdulot ng heat stroke sa isang tao, especially kapag vulnerable or kapag may risk po, high risk. Yung mga lolo-lola natin, no, Miss Lori, tsaka yung mga, sabi mo nga, vulnerable, yung mga may karamdaman, tama po, no? Yes po. So ano po ba yung oras, peak hours, kumbaga, kung saan nakakaranas ng ganito ka-init o kalakas, hindi naman, kainit, ayan, na damang init? Usually po sa katanghalian talaga kung saan, katanghalian hanggang early afternoon kung saan talagang andyan yung maximum na mga temperatures na itatala, nare-record. Tapos kung sabayan pa ng nagkataon pa, medyo ma-humid ang panahon. So, nag-a-add pa yan ng factor para maging maalinsangan sa ating pakiramdam. Ayun. So, kailangan yung mga nabanggit nyo nga po, warning kanina, paalala, kung maaari ay huwag lumabas ng bahay o stay indoors sa mga oras na ganun. So, tama po, Miss Lori, wala po pa tayong namamataan na sama ng panahon or any weather disturbances po for the next few days and for this weekend? At least for the next few days until weekend, wala pa tayong inaasahan na papasok ng PAR. Although meron tayong minomonitor sa paligid ng ating area of responsibility, pero yun nga, hindi naman po ito makaka-apekto sa atin. And finally po, itong init ng panahon, hanggang mga anong buwan po ba natin ito mararanasan? Usually po hanggang third week of May pa yung talagang masasabi natin mainit, and then eventually mag-i-ease na po siya gradually. Ayun. So maraming salamat sa update, Ma'am Lori, at happy weekend po sa inyo dyan sa DOST Pag-asa. Yes po, good evening.
Atin po si Ma'am Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. And 42 degrees Celsius ang kanilang forecast dito sa Metro Manila at Cavite. Naalala ko yan. So tayo po ay maghanda. Ayun po. So kung kayo naman po ay lalabas at may mga lakad, magbaon po kayo ng tubig para hydrated po kayo. Mahirap na po at kung kayo ay uhaw na uhaw. Ayan. At kayo ay dehydrated. Ako baka magkasakit pa po kayo. And worst comes to worst, ma-heat stroke po. Lalo na po ang ating mga mahal na lolo at mga lola. Uy, kumustahin ko lang po si Ma'am Rose Lara, ayan, ng University of Perpetual Health. Dumaan po siya kanina dito. May mga dalang pasalubong. Ang sweet talaga ni Ma'am. Mama Rose Lara, thank you very much po. Ingat po Ma'am Rose kasi mainit ang panahon. Sabi nga po ng ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Alright, ang ating oras, 16 na minutos makalipas na po ang alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga reports. Unahin natin ang report ni Ms. Leth Narciso. Pangulong Bongbong Marcos handang makinig kay Zaldico kung magsasabi ito ng katotohanan. Para sa mga detalye, balita mo yan RH14, Leth Narciso. Go ahead, Ms. Leth. Muling binigyang diin ng Malacanang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanomalyang flood control projects. Kaya naman ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handang makinig ang Pangulo sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong may kinalaman sa anomalya. Sagot ito ni Castro nang matanong kung handa ba si Pangulong Marcos sa pagbabalik ni Zaldico sa Pilipinas, gayong kinaladkad nito ang pangalan ng presidente sa issue. Pero sabi ni Castro, ang tanong ay kung handa bang magsabi ng totoo ang dating kongresista. Handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan? Kung handa ba siya na sabihin kung sino? Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Matatanda ang inakusahan ni Ko si Pangulong Marcos na nag-utos umano ng 100 billion pesos na halaga ng insertion sa budget. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat RH14, Ms. Leth Narciso. DZRH, balansyado. Samantala, panukalang ibalik ang sistema gaya ng OPSF sa harap ng nararanasang oil price crisis isinusulong sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan Manang Milky. Isinusulong sa Kamara ang panukalang maibalik sa gobyerno ang kapangyarihan ng mamagitan kapag mataas ang presyo o abnormal ang supply ng produktong petrolyo sa world market. Nakapalaw ito sa House Bill 8839 o Fuel Price Stabilization and Energy Security Act ni Manila Representative Joel Chua na gaya ng dating Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Ayon kay Chua, overdue na ang panukala at panahon na para maibalik muli sa gobyerno ang kapangyarihan na pigilan ng pagsirit ng presyo ng gasolina at diesel bago pa man makaapekto sa presyo ng pasahe at mga pagkain. Sabi ni Chua, sa kasalukuyang sistema, kapag sumirit ang presyo ng langis sa world market, diretso agad ang hagupit nito sa bulsa nating mga Pilipino at halos walang magawa ang gobyerno. Paliwanag ni Chua, miyembro ng House Committee on Economic Affairs, sa panukalang Fuel Price Stabilization and Energy Security Act, magkakaroon na ng malinaw na mekanismo para maprotektahan ang Pinoy consumers. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado. Samantala, 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard arestado sa anti-smuggling operation sa Misamis Oriental. Para sa mga detalye, ihahatid yan ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Karen, 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard ang arestado sa sinagawang joint anti-cigarette smuggling operation sa Naawan na Misamis Oriental ngayong araw. Ayon sa PCG, nagsagawa na rin sila ng hiwalay o parallel investigation kaugnay sa insidente habang nakipagtulungan sa Philippine National Police para sa masinsina at patas na investigasyon. Sinabi ni PCG spokesperson ng Commodore Noemi Cayabyab, zero tolerance ang hensya sa anumang illegal na aktibidad.
Dagdag pa niya na maharap sa kasong administratibo at kriminal ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas kabilang ang posibleng pagtanggal sa serbisyo at pagkawala ng benepisyo. Binigyan din niya ng PCG na ang insidente hindi sumasalamin sa pamantayan ng organisasyon na natiling nakatuon sa integridad, pananagutan at pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, 156 na karagdagang Pilipino kabilang ang 112 na OFWs nakatakdang umuwi ng Pilipinas mamayang gabi ayon po ito sa DMW. Para sa mga detalye, RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Go ahead, Noche. Alright, balikan natin si RH27 Noche Kakas. Samantala, balita naman tayo galing sa mga probinsya. 3 arestado sa checkpoint operation sa Mapanas, Northern Samar dahil sa tangkang pagpuslit ng petroleum products. RH34 Jane Bantayan, ibalita mo yan Jane. Inaristo ng mga pulis ang 3 katao sa bayan ng Mapanas, Northern Samar ng tangkay nitong ipuslit ang mga produktong petrolyo. Naristo ang 3 ng tauhan ng Mapanas Police na pinamumunuan ni Police Captain Marco Estelier, Acting Chief of Police, katuwang sa pag-aaristo ang Northern Samar Police Intelligence Unit sa inilunsad na checkpoint operation sa kahabaan ng National Highway ng Barangay del Norte. Sa gitna ng nasabing checkpoint ay pinara ng mga pulis ang isang truck na may kargang mga lalagyan na pinaghihinala ang naglalaman ng produktong petrolyo. Nanghingian ng kakulang permit ng nasabing mga pulis itong driver ay wala itong naipakita. Ayon sa pag-iimbestiga ng kapulisan na pag-alaman ng sasakyan na may kargang kabuang 176 na lalagyan ng gasolina na tinatayang standard retail price na nasa 285,120 na ipapamahagi sa loob mismo ng nasabing bayan. Ang mga nahuli, ang nasabing driver ay isang 45 taong gulang, residente ito ng Caloocan City at ang kasama nitong 2 ay mga residente naman dito sa lalawigan ng Northern Samar. Kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng Mapanas Police itong mga naaresto kasamang nakumpiskang sasakyan at produktong petrolyo para sa kakulang disposisyon at dokumentasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. DZRH, balansyado. 6:22 na po ng gabi, balikan natin ang report ni Noche Kakas. 156 na karagdagang Pilipino kabilang ang 112 OFWs nakatakdang umuwi ng Pilipinas mamayang gabi. Ayon po ito sa DMW. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Kay nakatakdang dumating sa bansa ang 156 Pilipino mula Dubai, United Arab Emirates, kabilang ang 112 overseas Filipino workers at 44 na kanilang dependents. Dulan sila ng Emirates commercial flight na inaasahang lalapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mamayang gabi. Bahagi umano ito ng patuloy na pagpapatupad ng repatriation program ng pamahalaan para sa ligtas at maayos na pagbabalik ng mga OFW at kanilang dependensya. Ayon sa Department of Migrant Workers, alinsunod naman ito sa tagubilin ng Pangulong PBM Jr. Bago dito, nagbigay ang Migrant Workers Office sa Dubai ng pre-departure briefing at tulong sa mga uuwi sa pangunguna ng labor attaché doon na si John Rio Bautista. RH27, Notika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Noche Kakas. Samantalang ating oras 6:24 na po ng gabi. Balita naman, balikan natin ang mga balita galing sa probinsya. Wanted sa kasong murder sa Lanao del Norte, nadakip naman sa Bataan. RH37 Dani Kumilang, ibalita mo yan Dani. Isang wanted na individual na may kasong murder ang naaresto ng pulisya sa barangay Old San Jose, Dinalupiang, Bataan, bandang 1:30 ngayong hapon, April 17, 2026. Kinilala ang naaresto na may alias Lagat. Nakilala rin ito bilang Ramil Perez Bustalino, 40 taong gulang at residente na nasabing lugar.
isinagawang operasyon ng Dinalupian Municipal Police Station na katuwang ang 1st PMFC Lanao del Norte, PPO, sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 7 Lanao del Norte para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Na ipabatid sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dinalupian Municipal Police Station para sa dokumentasyon at paghanda sa paglipat sa Tubos Municipal Police Station, Lanao del Norte. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumila. DZRH, balansyado. Balitang foreign naman po tayo. Ang US blockade pinalawak pa, mga barkong may kaugnayan sa Iran target na rin ng US military worldwide. Para sa mga detalye, balita mo yan, Jackie Resho. Pinalawak ng Estados Unidos ang kanilang blockade mula sa Strait of Hormuz ay haharangin na rin nila ang mga barko sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring makatulong sa Iran. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Amerika, hahabulin at haharangin bago pa makarating ng Strait of Hormuz ang mga Iranian flagged vessels o mga barkong magbibigay ng material support sa Iran sa mga lugar na mayroong puwersa ang Amerika. Ang hakbang na ito ay sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng kanilang ceasefire deal sa Iran na nakikita ng ilang eksperto bilang hakbang ng Estados Unidos na ma-pressure ang Tehran. Sa unang 3 araw ng blockade, ayon sa US Central Command, mahigit 14 na barko ang hindi na tumuloy sa pagdaan sa strait, habang ilang Iran-linked o sanctioned vessels ang nagpatay ng radio transponder o kaya itinigil ang kanilang paglalayag. Higit sa 10,000 tropa mula sa Amerika ang nakadeploy sa mga Iranian ports para ipatupad ang naturang blockade. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. DZRH, balansyado. Balitang showbiz, ang Bini Coachella debut isinusulong na parangalan sa Senado. wala pa palang number si Josa Cruzat. Ibalita mo yan, Josa. Historic at iconic. Yan ang paglalarawan sa naging performance ng P-pop sensation na Bini sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Dahil dito, naghain ng Senate Resolution No. 370 si Senator Bam Aquino upang formal na kinalanin at bigyang pugay ang grupo bilang kauna-unahang Filipino at P-pop girl group na nakatuntong sa prestiyosong Coachella stage. Naniniwala ang senador na ang kanilang world-class talent ay magbubukas ng pinto para sa iba pang Pinoy artists na makilala at makasabayan ang mga higante sa global music industry. Matatanda ang niyanig ng Bini ang Coachella nitong nakaraang April 10, kung saan itinampok nila ang kanilang mga chart-topping hits gaya ng Carrera, Salamin at ang viral anthem na Pantropiko. At hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang North American takeover dahil nakatakda silang mag-perform para sa ikalawang linggo ng festival ngayong April 17 o April 18 sa Pilipinas. Matapos ang Coachella, tutuloy naman ang Nations Girl Group sa Grammy Museum sa Los Angeles para sa Global Spin Live Series ng Grammy Studios sa April 21. Ito si Josa Cruzat, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. DZRH, balansyado. Alright, at dyan na po natatapos ang ating programa. Isang linggo po ng balitaktakan dito po sa DZRH Balansyado. Sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri, ako po si Miss Karen Oyong, at inaanyayahan po rin ko rin po kayo. Bulol na. Kasi pagod na, inaantok na, gutom pa. Tiniran nyo ba ako ng pizza galing kay Lakay? Yay! Thank you po! Ayan, merienda time na rin, di ba? So, sabay-sabay na tayo after the program. Pero inaanyayahan ko po kayo bukas sa KKK, Kaalaman at Kabuhayan with Karen Oyong, 10:30 a.m. to 11:30 po. Ang mga kaibigan po natin from the JCI Manila. Magdaraos po kasi sila ng JCI Manila Color Fest Carnival Run. So, makakasama po natin si Sir Anton Laborte at si Enzo Pineda. Sila po yung chairman and vice chairman po ng JCI Manila Color Fest Carnival Run. Sa mga gusto
gusto pong lumahok, baka you may need to know the details. So bukas po, makakasama po natin sila sa ating programa sa KKK. At syempre, ang beneficiary po ng run na ito ay ang mga kaibigan din po natin from the Philippine Mental Health Association o PMHA. At makakasama natin naman bukas, tayo po ay kumbaga honored to be joined by Miss Michelle Noscal. Siya po ang program manager naman po. So usapin po ng health and wellness sa physical and mental. Ayan po, so bukas po yan sa KKK. So maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na Lunes, magbabalik ang DZRH Balansyado. Ako po si Miss Karen Oyong, at sa lahat po ng bumubuo ng ating team dito po sa DZRH News Center, DZRH Technical, DZRH News Television, at sa ating mga online platforms. Maraming thank you po sa inyong lahat. Advance happy weekend po sa ating lahat. Ang ating oras, 30 minutos makalipas po ang 6:00 ng gabi. Bye!